Ang kwento ni Tomby. Magandang araw mga katombi. Muli bago ko simulan ng ating kwento, itong susunod na storya ay mula kay JD o mas kilala sa pangalang ni Nuno. Kwentong bayan at pintados. Pasensya na po kasi wala pa po akong budget para kumuha ng sarili kong writer. Pero talaga nagsusumika po ako para mabigyan kayo ng magandang kwento. Naway suportahan niyo po ako mga katombi. Pangako po sa darating na buwan, bagong kwento ang ilalatag ko sa inyo. Maraming salamat mga katombi. Ingat kayong lahat. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho bilang matador sa sariling katayan sa bayan ng Lambunaw itong si Badong. Madaling araw pa lamang, gising na ang binata upang simulan ang trabaho. Kapag karaniwang araw, isa o dalawang baka lang ang kinakatay ng binata. Ngunit kapag araw ng merkado, umaabot sa 4 hanggang 5 baka ang tinutumba nito. 18 taon na magsimula sa ganitong trabaho si Badong. Itinuro sa kanya ng yumaong ama ang lahat ng nalalaman. Hanggang sa siya na ang humawak ng kanilang negosyo. Hindi naging madali para sa binata ang itaguyod ng mag-isa ang nakababatang kapatid. Pero bilang nag-iisang lalaki, si Badong ang tumayong ama at haligi ng tahanan. Maagang nag-asawa ang nakakatandang kapatid ng babae. Kaya naiwan sa binata ang responsibilidad. Lalo pat ang ina ay isang paralitiko. Sa kabila ng mabigat na pasanin, masayahin at magiliw itong si Badong. Madalas siyang nakikitang nakangiti. Kung minsan na inapagkakamalan na itong baliw. Dahil kahit anong bigat ng problema ang pinagdadaanan, hindi nila ito nakitang sumimangot. Halimbawa na lang ng itakbo ng isa sa mga tauhan nila ang perang kinita sa buong araw. Hinayaan lamang ito ng binata. Kahit alam niyang ikakalugi ito ng kanilang hanap buhay. Ang dahilan ni Badong, baka higit itong kailangan ng tauhan nila kesa sa kanya. Para kay Badong, may dahilan ng lahat. At dahil sa ugali nitong mapagbigay, marami ang nagigiliw sa binata. Isa na dito ang matandang manggagamot sa kanilang baryo na si Mang Felipe. Madalas itong kumukuha ng sungay ng kalabaw kay Badong para gawing nabara o uling na pangsipsip sa kamandag. Sa tuwing pupunta si Mang Felipe sa katayan, lagi itong nagdadala ng 1 galon ng lampanog. Halos maubos ng 2 ang isang araw sa pagkukwentuhan. At ang madalas ikwento ng matanda sa kanya, tungkol sa mga elemento kagaya ng kapre, agta, sigbin at mga tikbalang. Namamangha ang binata sa mga kwento nito, lalo na tungkol sa mga tigpalang. Alam mo ba, Dong, may taglay na pampaswerte ang mga tikbalang. Pero napakahirap kunin ito. Kailangan mo silang talunin sa isang labanan. Kailangan mapasuko mo sila para ipagkaloob nila sa iyo ang kanilang mga bertud. Wika ni Mang Felipe. Paano ko naman po sila matatalo, Manong? Di ba ang sabi niyo sa akin, mabilis silang tumakbo at maliksing kumilos?
Tugon ni Badong. Oo, tama ka. Pero may isang paraan. Isang prutas ang kinauhumalingan ng mga tikbalang. Ito ay ang bunga ng puno ng bubog. Sa oras na mahinog ang mga bunga, kinukuha ito ng mga tikbalang upang kainin. Kapag napasobra ng kain, nalalasing sila at nakakatulog. Wika ni Mang Felipe. Hindi lubusang naniniwala si Badong sa matanda. Nakikipagkwentuhan lang ito sa kanya bilang pampalipas oras at pangtanggal ng pagod sa maghapong pagtatrabaho. Ngunit walang kaalam-alamang pinata. Tuluyang magbabago ang lahat para sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis ng katayan, dumating ang kaibigan ni Badong na nagngangalang Billy. Pare, mabuti at naabutan kita. Yung baka kasi ng tatay ko balak niyang ibenta eh. Napilayan kahapon ng tanghali. Hanggang ngayon, hindi pa din makatayo eh. Wala nang pakinabang sa kanya kaya balak niyang ipakatay. Wika ni Billy. Ah, ganun ba? O sige, tatapusin ko lang tong paglilinis ko. Pupuntahan ko kagad ang baka ng tatay mo. Tamang-tama, araw ng merkado bukas eh. Kulang yung kakatayin namin. Tugon ni Badong. Matapos maglinis, kagad itong sumama sa kaibigan. Medyo malayo ang tahanan nito kaya gabi na nang makarating sila sa baryo. Billy, magdala ka ng sulo ah. Medyo madilim na eh. Mahirap kumilos sa dilim. Wika ni Badong. Bago sila tumuloy sa pinagtatalian ng baka, dumaan muna si Billy sa tahanan upang sunduin ang ama at kumuha ng sulo. Habang nasa daanan, nakaamoy ng mabaho si Badong. Tila dumi ng tao. Kaya kagad niya itong pinuna. Ano ba naman yan? Walang disiplina mga tao dito sa inyo, Billy ah. Kung saan saan nagtatanim ng bombay. Wika ni Badong. Natawa naman ang tatay ni Billy na nagngangalang Mang Dodong. Hindi dumi ng tao ang naaamoy mo, Badong, kundi halimuyak ng nahihinog na bunga ng bubog. Hayon o, nasa tabi ng daanan. Wika ni Mang Dodong. Sabay turo sa malaking puno. Tinignan lang ito ni Badong at kagad nagpatuloy sa paglalakad. Hating gabi na nang matapos nilang katayin ng baka. Dahil may kalakihan ito, ayaw pa sanang pauwi ni Billy ang kaibigan. Kaso lang, nagpumilit si Badong. Dahil maaga pa itong pupunta sa merkado para ibenta ang mga nakatay na karne. Iginarga ng magkaibigan ang karne ng baka sa karosa papunta sa katayan ni Badong. Habang naglalakad ang dalawa, huminto ang kalabaw sa tapat mismo ng puno ng bubog. Naku naman, kung kailan nagmamadali ka, tsaka naman naglako tong kalabaw nyo. Gusto din yata niya maging bulalo eh. Wika ni Badong. Tahimik lang si Billy ng mga sandaling yun. Nakikiramdam sa paligid. Akmang magsasalita pa sana muli si Badong. Pero bigla itong pinigilan ng kaibigan. Sandali lang pare.
Naririnig mo ba yon? Wika ni Billy. Napakunot ang noo ni Badong dahil wala naman siyang naririnig. Ano bang sinasabi mo, Billy? Wala naman akong naririnig. Maliban sa... Sandaling natahimik ang binata. Nakarinig ito ng mahinang halinghing ng kabayo. Sandali lang pare ah. May kabayo ba nakatali malapit dito? Tanong ni Badong. Oh, akala ko ba ako lang nakakarinig? Walang kabayo dito, Badong. Kinikilabutan na nga ako eh. Baka totoo nga yung sinasabi ni tatay na may tikbalang dito. Nako, naloko na. Nasa tapat pa tayo ng puno ng bubog. Bilisan mo na, Badong. Umalis na tayo dito. Tugon ni Billy. Nahalata ni Badong ang takot sa boses ng kaibigan. Kaya pilit nilang hinila ang kalabaw palayo sa lugar. Nakahinga ng maluwag ang dalawa nang marating nila ang katayan nila Badong. Hindi na natulog ang binata. Sa halip nagtimpla na lang ito ng kape. Dahil mag-aalas 3 na ng madaling araw. Ilang oras na lang. Pupunta na ito sa merkado upang ibenta ang mga kinatay na karne. Kinabukasan, matapos makapagbenta, nagpunta si Badong sa tahanan ni Billy upang ihatid ang pinagbentahan ng kanilang baka. Uuwi na sana ito, ngunit pinigilan siya ng ama ng kaibigan. Mamaya ka na umuwi, Badong. Maaga pa naman. Samahan mo muna kami ni Billy na inumin tong lambanog. Digay ito ng kumpare ko. Balita ko masarap daw ang gawa nila. Aya ni Mang Dodong. Hindi nakatanggi ang binata sa alak. Sa isip-isip ni Badong, wala namang mawawala dahil hindi naman sila magkakatay kinabukasan. Sa kasamaang palad, napasarap ang inuman ng tatlo. Hating gabi na magpasyang umuwi si Badong. Huwag ka nang umuwi pare. Dito ka na lang matulog. Madilim na sa daanan eh. Tsaka baka abutan ka pa ng ulan. Wika ni Billy. Hindi yan. Mabilis naman ako maglakad eh. Tsaka huwag ka mag-alala. Alam mo naman kahit gaano karami ang nainom ko, marunong pa din ako umuwi sa amin. Tugon ni Badong. Hindi na napigilan ng kaibigan si Badong. Kaya naman hinatid niya ito hanggang sa kalsada. Nang mga sandaling yon, mag-isa na lamang naglalakad ang binata. Nang mapadaan siya sa puno ng bubog, sa hindi malamang dahilan, tila may humihila sa kanya papunta sa puno. Marahang naglakad si Badong papunta sa puno. At gamit ang kanyang dalang sulo, inilawan nito ang mga sanga. Wala naman siyang nakitang kahit ano sa bandang itaas. Habang naglalakad paikot ang binata, bigla itong natalisod. Nang ilawan niya kung ano ang bagay na tinamaan, halos sumiwalay ang kaluluwa sa katawan. Dahil isang walang malay na tikbalang ang nakita niyang nakahandusay sa lupa. Sa kabila ng pagkagulat, nang ibabaw sa binata ang kuryosidad, naalala nito ang sinabi ni Mang Felipe. Naghanap si Badong ng sasa ng saging
Ginamit itong pantali sa paa at kamay ng tutulog na elemento. Matapos siguraduhin hindi na ito makakawala, naupo ang binata sa tabi ng tikbalang. Ilang sandali pa, nagsimula ng kumilos ang nilalang. Humalinghing ito ng napakalakas. Pilit na kumakawala sa gapos na ginawa ni Badong. Tignan mo nga naman oh. Totoo pala ang sinasabi sa akin ni Mang Felipe. Totoo pala kayong mga tikbalang. Pero huwag ka mag-alala kaibigan. Hindi kita sasaktan. Itinali ko lang naman ang mga paa at kamay mo kasi baka ako ang saktan mo kapag nakita mo ako nakaupo sa tabi mo eh. Wika ni Badong. Unti-unti namang huminaho ng tikbalang at sinabing, "Naisahan mo ko tao. Pero kung talagang malinis ang hangarin mo, bakit hindi mo ko pakawalan?" Tugon ng tikbalang. Tumawa ng malakas si Badong. Tapos ano? Sasaktan mo ko? Hindi na muna. May mga bagay lang akong gustong malaman tungkol sa'yo. At pagkatapos mong sagutin ang mga tanong ko, tsaka pa lang kita papakawalan. Wika ni Badong. Huminga ng malalim ang tikbalang at muling nagsalita. Hindi kami sumisira sa pangako. Pakawalan mo ko. Sasagutin ko ang lahat ng mga katanungan mo. Tugon ng tikbalang. Pinag-isipan ni Badong ang sinabi nito. Isa din sa mga sinabi sa kanya ni Mang Felipe na kung may magandang katangian ng mga elemento, yon ang pagtupad sa kanilang mga pangako. Sige, pero mangako ka na hindi ka tatakas sa oras na kalagang kita ha? Wika ni Badong. Pangako, hindi ako tatakas kaibigan. Tugon ng tikbalang. Kaagad tinanggal ng binata ang tali. Matapos ay tumayo ang tikbalang at nagpagpag ng katawan. Naupo ito sa tabi ng binata. Nag-aantay na magsalita si Badong. May nabanggit sa akin yung kaibigan kong albularyo. Tungkol sa inyong mga tikbalang. Huwag mo sanang mamasamayin ang tanong ko ha. Pero, totoo bang may bertod kayong nagbibigay ng swerte sa tao? Tanong ni Badong. Napatitig sa kanya ang nilalang na parabang pinakikiramdaman siya nito. Ilang segundo lang ang lumipas. Sinagot ng tikbalang ang katanungan. Alam mo, nagtataka ako sa inyong mga tao. Bakit kayo umaasa sa swerte? Bakit hindi kayo magsika para umangat sa buhay? Pero sasagutin ko pa din ang katanungan mo kaibigan. Oo, meron pero hindi namin basta-basta ibinibigay yon. Kailangan mapatunayan ng isang tao na karapat-dapat siya sa bertud. Tugon ng tikbalang. Tumangulang si Badong na tila walang interes sa sinabi ng nilalang. Alam mo kaibigan, sa totoo lang, hindi naman ako interesado sa mga bertud o kahit anong pampaswerte. Gusto ko lang patunayan sa sarili ko na totoo ang sinasabi sa akin ng kaibigan kong manggagamot. At ngayong napatunayan ko na, nagpapasalamat ako sa'yo. Sige, mauuna na ako ha. Pasensya ka na kung tinali kita kanina.
Muling wika ni Badong. Tumayo na ito at akmang maglalakad na sana pa uwi. Nang bigla itong pigilan ng nilalang. Sandali lang kaibigan. Anong pangalan mo? Tanong ng tikbalang. Nilingon ni Badong ang nilalang at nagpakilala. Ako nga pala si Badong. Hindi ko na itatanong ang pangalan mo kaibigan. Dahil sabi ni Mang Felipe, sa oras na sabihin mo sa akin yon, magiging alipin kita. Ayoko naman ng ganun. Malaya kayong mga nilalang. Sapat nang malaman kung totoo kayo. Tugon ni Badong. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kakaiba si Badong sa kanang palad. Tila may kung anong gumagalaw. Itinapat niya ito sa liwanag ng sulo. Halos mapasigaw ito nang makita ang kumpol na gumagalaw na gintong buhok. Pumulupot ito sa mga daliri. Hanggang sa tuluyan ng kumapit sa braso. Sa lahat ng nakilala kong tao, ikaw ang kakaiba. Nakuha mo ang respeto ko. Kaya tanggapin mo ang pangalan at ang bertud ko. Tawagin mo ko sa oras na kailangan mo ng tulong. Wika ng tikbalang. Napakamot ng ulo ang binata at muling nagsalita. Alam mo kaibigan, hindi ko kailangan ng bertud na ito eh. Marunong akong kumayod at maghanap buhay. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan lang tayo? Ayoko talagang may inaalila ako eh. Mapatao man o elementong kagaya mo. Tanong ni Badong. Pambihira ka talaga. Iba ka sa mga tao nakapaligid sa'yo. Huwag kang mag-alala. Isa lang iyan sa mga pagsubok ko para mapatunayan ang sensibilidad mo. Masaya ako dahil nakatagpo ako ng isang kagaya mo. Hanggang sa muling pagkikita, Badong. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. At darating ako bilang kaibigan. Tugon ng tikbalang. Tumangulang si Badong at kaagad nagsimulang maglakad pa uwi. Simula ng gabing yon, palagi na itong nakakarinig ng mga yabag ng kabayo sa tahanan. Maging sa katayan. Hindi na din ito binanggit kay Mang Felipe ang nangyari. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang hapon, habang naghahanda para kumatay ng baka, nilapitan siya ng isang lalaki. May hila-hila itong kalabaw at nais niya itong ipagbili sa binata. Naku Manong, pasensya na ho ah. Hindi po ako bumibili ng kalabaw ngayon. Wala po kasi kaming order ng karne niyan. Alam niyo naman kumakatay lang ako ng kalabaw pag may bibili. Wika ni Badong. Ngunit nagpumilit ang lalaki. Pakiusap kaibigan. Bili mo na to. Kailangan ko ng pera para sa pagpapagamot ng anak ko eh. Tugon ng lalaki. Pero mariin itong tinanggihan ni Badong. Dahilan para magalit ng husto ang lalaki. Pasensya na po talaga Manong. Hindi ko po kayo matutulungan dyan. Wika ni Badong. Ipinagbibili ko naman sa iyo ang kalabaw na to.
Mabuti nga at hindi ako nanghihingi o nagnanakaw eh. Mabuti at nalaman kong wala ka palang puso. Tandaan mo ang araw na to. Dahil ang mukhang to, ito ang huling mukhang makikita mo. Tugon ng lalaki. Medyo kinabahan si Badong sa sinabi ng lalaki. Pero hindi na niya ito inintindi. Nagpatuloy ang binata sa ginagawa. Habang nasa kalagitnaan ng pagkakatay ng baka, bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo at tiyan. Tila binabarena ang sentido. Biglang napaluhod ang binata at nabitawan ng hawak na kutsilyo. Inalalayan siya ng isa sa mga kasama. Dinala sa kanyang tahanan. Inutusan ng binata ang kasamahan na sunduin si Mang Felipe. Dali-dali naman itong umalis upang sundin ang utos ni Badong. Pasuray-suray pang dumating ang matanda. Pero nahimasmasan ito nang hawakan niya si Badong. Pampihira, ano bang ginawa mo kaninang bata ka? Sinong nakaalitan ba? Tanong ni Mang Felipe. Wala naman po ako nakaalitan, Manong eh. Maliban sa lalaki kanina. Pilit niyang ipinagbibili yung kalabaw niya. Galit niya akong tinalikuran, Manong. Wala naman ako masamang sinabi sa kanya eh. Tugon ni Badong. Pasensya na, Badong. Pero mukhang nakulam ka. Aaminin ko na hindi ako ganon kalakas para gamutin ka. Hindi ko kayang tapatan ng kakayanan ng isang mangkukulam. Wika ng matanda. Oo nga't manggagamot ito. Pero ang larangan ay pagtatanggal ng kamandag sa katawan ng tao na dulot ng kagat ng hayop. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalala ang kalagayan ni Badong. Umabot pa sa puntong sumusuka na ito ng dugo. Natataranta na ang ina sa nangyayari. Hanggang sa nagpasya si Mang Felipe na ipatawag ang isang mahusay na albularyo mula sa kabilang baryo. Wala na akong ibang maisip na paraan para matulungan ka, Badong. Pero hayaan mong ipatawag ko ang kakilala kong albularyo. Si Mang Densyo. Wika ni Mang Felipe. Dali-dali nitong ipinasundo ang albularyo. Ngunit pagdating nito, nagdalawang isip itong tumuloy sa silid ng binata. Pasensya na. Pero mukhang ayaw akong papasukin ng kaibigan ng pasyente. Masyado siyang malakas. Hindi ko kayang tapatan ng kanyang presensya. Wika ni Mang Densyo. Ano bang sinasabi mo, Densyo? Naduduwag ka ba? Mangkukulam lang ang haharapin mo. Tsaka anong kaibigan? Hindi kita maintindihan. Mabuti pa simulan mo na ang panggagamot bago pa tuluyang mapahamak ang batang ito. Tugon ni Mang Felipe. Ngunit mariing tumanggi ang albularyo. Pasensya na, pero hindi ako makikialam. Ayokong masipa ng tikbalang. Wika ni Mang Densyo. Sabay karipas ng takbo palabas ng tahanan. Hinabol pa ito ni Mang Felipe. Naiwang mag-isa sa kwarto si Badong. Dito niya naramdaman ang presensya ng kaibigang tikbalang. Bakit hindi mo ko tinawag, kaibigan? Nasa panganib ang buhay mo. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? Tanong ng tikbalang.
Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo kaibigan, ayoko na nga alipin ng sino man eh. Tugon ni Badong. Kusa ko itong ginagawa dahil iba ka sa mga taong nakilala ko. Kaibigan ang turing ko sa'yo at hindi Panginoon. Hawakan mo ang gintong buhok na ito. Ako na ang bahala sa mangkukulam na nagpapahirap sa'yo. Wika ng tikbalang. Wala nang nagawa si Badong. Bagaman labag sa kalooban niya ang gustong mangyari ng tikbalang, kinuha nito ang gintong buhok. Kusa itong pumulupot sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, nakatulog ang binata. At paggising niya, nawala na ang pananakit ng buong katawan. Mag-isa pa din sa silid si Badong na mga sandaling yun. Bumangon ang binata. Nakita ang kaibigang tikbalang na nakaupo sa paanan ng higaan. Mabuti naman at nasa maayos ka ng kalagayan. Siya nga pala, nailigpit ko na yung mangkukulam na ng gambala sa'yo. Wika ng tikbalang. Napansin ni Badong na tila nanghihina ito at hawak ang kanang braso. Anong nangyari sa'yo kaibigan? Bakit parang matamlay ka? Tanong ni Badong habang papalapit sa kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Badong nang makita ang malaking sugat sa dibdib nito. Napano ka kaibigan? Bakit napakalaki ng sugat mo sa dibdib? Tanong ni Badong. Inarap ko ang mangkukulam na yon. Nagawa ko siyang talunin. Kaso minalas ako kaibigan. Nasugatan niya ako at ang tanging paraan lang para mapagaling ako. Tanggapin mo ko bilang tagapaglingkod. Tugon ng tikbalang. Labag man sa kalooban ni Badong. Pero ito lang ang paraan para gumaling ang kaibigan. Tinanggap ni Badong ang alok ng tikbalang. Nang matapos, kusang gumaling ang mga sugat ng tikbalang. Nanumbalik ang liksi ng nilalang. Tumatakbo pa ito sa loob ng silid ni Badong na nakakuha ng atensyon ni Mang Felipe. Pagpasok ng matanda, tinanong nito si Badong kung ano ang nangyari. Dahil wala naman itong nakitang ibang tao sa loob ng silid, nagdahilan na lamang ang binata. Nahulog lang siya sa sahig. Simula ng araw na yon, dinapuan ng swerte si Badong. Nagkaroon ito ng sariling pwesto sa palengke. Nakabili ng malawak na lupain na hanggang sa kasalukuyan, isa ng malaking bakahan. Itinigil na din ito ang pagkatay ng hayop. Itinuon ng pansin sa pag-aalaga ng mga gatasang baka. Ayon kay Badong, palagi pa din nagpapakita ang kaibigan niyang tikbalang. Sa katunayan, nakatira din ito sa lupaing binili. Hindi akalain ni Badong na tuluyang magbabago ang buhay. Ito ay dahil sa bertud ng tikbalang. Nang mga panahong ito, namamasukan bilang gwardya sa isang bodega ng bigas si Fidel, tubong bayan ng Ayungon, sa probinsya ng Negros Occidental. Kaunting kaalaman tungkol sa pagkakakilanlan ng ating bida.
mula si Fidel sa angka na may alam sa lihim na karunungan. Ang ama ay nagtatangan ng mga banal na kagamitan, kagaya ng medalyon ng San Benito, Satur Coronados, at talandro ng Arkanghel Metatron. Ang nanay naman ni Fidel, isang kilalang manggagamot sa lugar. Mula naman ito sa angka ng mga babaylan. Ang ilan sa mga kapatid ni Fidel, kasapi ng isang kilalang samahan mula sa Mindanao, na kung tawagin ay Ilaga. Ang Ilaga ay pangkat ng mga antingerong nakikipaglaban sa mga rebelde noong mga panahong nagkaroon ng destabilisasyon sa probinsya. Bagaman hindi niyakap ng binata ang kaugalian ng pamilya, naniniwala ito sa taglay na kakayanan ng ama. Sa katunayan, isang mutya ang pinagkaloob nito sa kanya. Fidel anak, tanggapin mo ang mutya ng sinukuwang ito. Ipinagkaloob ito sa akin ng isang pare mula sa Aklan. Magagamit mo ito sa trabaho mo, lalo pat napakadaming may kaalaman sa kaliwa doon sa lugar na pupuntahan mo. Nagkalat ang mangkukulam at manlalason doon. Idagdag mo na din ang iba't ibang uri ng aswang. Wika ng ama ni Fidel, na si Mang Armin. Salamat po sa paalala, tay. Huwag po kayong mag-alala. Malakas po ang pananalig ko sa Diyos. Malaki din po ang tiwala ko sa inyo. Tugon ni Fidel. Unang araw pa lang ito sa trabaho, naranasan na niya ang sinasabi ng ama. Araw ng Sabado, naroon ang may-ari ng bodega dahil magpapasahod sa mga tauhan. Sa kalagitnaan ng pagbibigay ng sweldo, biglang nakarinig ng sigawan si Fidel. Dali-dali nitong pinuntahan ng amo dahil isa sa mga tungkulin niya ang bantayan nito. Pagkarating sa loob ng opisina, nakita ng binatang hila-hila ng isang lalaki sa kwelyo ang amo. Talagang gahaman ka kahit kailan no? Kulang tong sweldo ko Wala naman akong utang sa'yo. Wika ng lalaking nagngangalang Lucas. Bagulos dili ka, Lucas. Huwag puro init ng ulo ang pairalin mo. Tignan natin ang record mo para malaman mo kung bakit yan lang ang sasahurin mo. Tugon ng amo na si Mang Jaime. Kaagad namang nilapitan ni Fidel ang lalaki upang awatin. Sadali lang pare. Maupo ka muna. Hayaan mo magpaliwanag si Mang Jaime. Wika ni Fidel. Nilingon ni Lucas ang binata at dito niya binaling ang galit. Sino ka ba sa palagay mo? Gwardya ka lang dito kaya manahimik ka lang dyan. Tugon ni Lucas. Napangiti lang si Fidel habang kinakamot ng ulo. Ayan na naman tayo Bakit ikaw? Ano ka ba dito? Kung ako sa'yo, mauupo na muna ako. Wika ng binata. Sa hindi malamang dahilan, biglang huminahon si Lucas. Maging ang mga nanonood ay hindi maintindihan ang nangyari. Nanatili si Fidel sa tabi ni Lucas habang kinakausap ito ng may-ari. Patuloy lang sa pag-uusap ang dalawa. Ngunit napakasama ng titig ni Lucas kay Fidel. Pasimpleng pinakikiramdaman ng binata ang sitwasyon hanggang sa matapos ang pag-uusap nila ng amo.
Naglakad palabas si Lucas. Ngunit nakapako pa din ang titig nito kay Fidel. Hindi na lamang yung pinansin ng binata. Kampante si Fidel na hindi nalaman ni Lucas ang ginawa niya. Ngunit walang kaalam-alam ang binata na meron din pala itong nalalaman tungkol sa lihim na karunungan. Kinagabihan, habang nag-iikot sa paligid ng bodega, napansin ni Fidel ang isang itim na asong palakad-lakad sa likuran. Binugaw niya ito dahil baka kainin ng hayop ang mga pagkain na kaimbak sa kusina. Dumampot ng bato ang binata para sana itaboy ito. Nang bigla na lang nawala sa paningin niya ang aso. Dito na nagsuspecha si Fidel na hindi ordinaryong aso ang nakita. Biglang nakaramdam ng pagtindig ng balahibo ang binata. Kaya pinili nitong bumalik sa pwesto. Maliwanag doon at kahit papano, nakikita ng malinaw ang kilos sa paligid. Habang nakaupo, tumambad sa binata ang figura ng isang lalaki. Mahaba ang buhok nito. Naaninag ni Fidel na tila wala itong saplot. Inilapag ng binata ang dalang shotgun. Kinuha ang mutya ng sinukuan sa bulsa. Ngunit bago pa man makapag-usal ng mga dasal, biglang tumakbo papasugod sa kanya ang nilalang. Para hindi masukol, dali-daling lumabas ng guardhouse ang binata. Malapit na ang nilalang sa kanya, ngunit hindi pa din nakakapagbanggit ng dasal si Fidel. Dumambas sa kanya ang nilalang, kaya napahiga sa lupa ang binata. Nakipagbuno ito. Habang pilit niyang pinipigilan ang mga kamay ng nilalang, nag-uusal ito ng mga dasal sa kanyang mutya. Halos hindi niya magawang kumpletuhin. Buti na lang, nakakuha siya ng buwelo para sipain ang kalaban. Dali-daling tumayo si Fidel. Itinuloy ang pag-uusal. Nang matapos niya ito ay hindi na makalis ang nilalang sa kinatatayuan. Tanging pag-angin na lamang ang nagagawa nito. Walang iya kang aswang ka. Anong akala mo? Magpapatalo ako sa'yo ng ganon-ganon lang? Wika ni Fidel. Hinawakan nito sa kanang kamao ang mutya ng sinukuan. Inusalang pampasukong dasal. Unti-unting umaatras ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa dilim. Ngunit hindi pa nakontento si Fidel. Ginuha nito ang kanyang baril. Pinaputukan niya ang nilalang. Nakarinig siya ng angin na parabang nasaktan nito. Kaya alam ng binatang napuruhan niya ang elemento. Kinabukasan, maagang dumating si Mang Jaime. Nakarating sa kanya ang balitang may binaril na kung ano si Fidel. Inusisa ni Mang Jaime ang binata tungkol sa nangyari kagabi. Fidel, balita ko may binaril ka daw kagabi. Anong nangyari? May pumasok bang magnanakaw sa bodega? Tanong ng matanda. Para hindi na humaba ang usapan, pinili na lang ng binata na itago ang totoong nangyari. Opo, Manong. Sa kasamaang palad nakatakas pa din eh. Tsaka madilim kasi kaya hindi ko po gaano nakita yung mukha ng taong yun. Tugon ni Fidel.
Ngunit napansin ng matanda ang mga bakas ng kalmot sa braso ni Fidel. Kaagad naman itong pinuna ni Mang Jaime. Pero teka, ano naman ang nangyari dyan sa braso mo? Parang kalmot yata ng kung anong malaking hayop yan ah. Muling tanong ng matanda. Ay, ito po ba Manong? Ano kasi, inabol ko yung tao. Kaso lang doon siya dumaan sa likod eh. Ang dami po kasing Roma doon. Kaya ito, nagkasabit-sabit na ako. Tugon ni Fidel. Napatango na lang ang matanda sa sinabi nito. Maya-maya lang, nagdatingan na ang mga manggagawa. 8:00 na ng mga sandaling yun, kaya simula na ng trabaho. Napansin ni Fidel na hindi pumasok si Lucas, kaya kagad niya itong hinanap. Isa sa mga kasamahan nila ang nakapagsabing hindi maganda ang pakiramdam nito. Kaya naman hindi na nag-usisa ang binata. Maliban sa pagiging gwardya sa bodega, si Fidel din ang namamahala sa mga tauhan. Lalo na kapag naglalabas-pasok ng bigas. Lumipas ang buong araw ng maayos. Walang anumang kaguluhan hanggang sa muling sumapit ang gabi. Walang karelyebo si Fidel. Kaya naman solo niya ang lahat ng gawain bilang gwardya. Ayos lang naman ito sa kanya. Dahil hindi naman ganun kahirap ang kanyang trabaho. At isa pa, malaki ang sinasahod ng binata. Kagaya na nakagawian, bago pumasok sa guardhouse, naglilibot muna ito sa paligid ng bodega. Sa pagkakataong yon, hindi na iisang nilalang ang nakita ni Fidel. 3 figura ng tao ang nakatayo sa kanyang harapan. Talagang binalikan mo pa ako ah. Nagsama ka pa talaga. Wika ni Fidel. Sabay hugot ng shotgun sa tagiliran at pinaputukan ang mga nilalang. Isa-isang nagsipulasan ng mga ito. Kinuha ni Fidel ang pagkakataon upang ikarga ang mga dasal sa mutya. Maliban doon, ginamit din ng binata ang mga nalalamang orasyon pamproteksyon mula sa ama. Isa na dito ang basag na mga letra sa harap ng San Benito. Matapos niyang gawin yun, dali-daling hinabol ni Fidel ang mga nilalang. Naabutan niya ang mga itong nakatayo sa likod ng bodega habang dinidilaan ang mga sugat na gawa ng bala. Oh, akala ko ba hindi kayo tinatabla ng bala? Pangaasar ni Fidel. Laking gulat ng binata nang sumagot ang isa sa mga ito. Huwag kang magmalaki dahil nasugatan mo ako na isang beses. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa pagpapahiya mo sa akin. Wika ng nilalang. Nakilala ito ni Fidel. Napagtanto niyang si Lucas ang isa sa mga kalalakihan. Ikaw pala yan, Lucas. Hindi ko akalaing aswang ka. Tugon ni Fidel. Naglakad si Lucas palapit sa kanya habang nagpapalit ng anyo. Binitawan ng binata ang hawak na baril. Hinubad ang suot na uniforme. Sa pagkakataong yon, sisiguraduhin ni Fidel na hindi na makakaligtas sa kanya si Lucas. Biglang sumugod ang kalaban papunta sa kanya.
Kaagad namang sinalubong ni Fidel ang kalaban. Isang malakas na suntok ang binigay niya dito. Ngunit kahit nagawa niyang patamaan si Lucas, hindi naman siya nakaligtas sa mga kasamahan nito. Sunod-sunod na kalmot ang natanggap niya sa dalawa pang aswang. Dahilan para magkanda punit-punit ang kanyang damit. Nang mapagtanto ng binatang hindi niya nakakayanin pa ang mga kalaban, pinili nitong umatras at maghanap ng paraan para talunin ang mga ito. Dali-daling tumakbo si Fidel papunta sa gubat na nasa likod ng bodega. At sakto namang nagkalat sa lugar ang baging na makabuhay. Inilabas ng binata ang maliit na kutsilyo. Pumutol ng isang baging upang gawing latigo. Nag-antay ang binata na sundan siya ng mga aswang. Ngunit hindi pumasok ang mga ito sa kanyang kinaroroonan. Nanatili ang mga itong nakatayo sa labas ng gubat. Habang si Fidel naman, pinakikiramdaman ang paligid. Hanggang sa wala na siyang ibang pagpipilian, kundi harapin ang mga aswang na nag-aantay sa kanya. Dali-daling tumakbo si Fidel papunta sa mga ito, gamit ang hawak na baging na makabuhay. Hinagupit niya ang mga aswang. Napuruhan si Lucas. Wala nang nagawa ang dalawang kasama nito kundi tumakbo. Dahil isa ang katas ng baging na makabuhay sa mga kinakatakutan ng aswang. Sa bawat hagupit ni Fidel, siya ding pamimilipit ni Lucas. Hanggang sa tuluyan na itong nanghina. Sa pagkakataong iyon, kinuha ni Fidel ang maliit na kutsilyo at tinarak sa leeg ni Lucas. Matapos ang pangyayari, kaagad pinuntahan ni Fidel si Mang Jaime. Ibinalita nito ang naganap sa bodega. Paanong nakapasok sina Lucas? Anong ginagawa nila doon? Tanong ni Mang Jaime. Maniwala kayo sa hindi, Manong. Aswang po si Lucas. Yun po ang dahilan kung bakit madali nilang napasok ang mataas na pader ng bodega. Tugon ni Fidel. Sinasabi ko na nga ba? Matagal na akong naghihinala sa taong yan. Ikaw pa lamang ang nakapagpatunay ng suspetsa ko. Huwag kang mag-alala, Fidel. Ako na ang bahalang lumusot. Muling wika ng matanda. Alam din pala nito ang tungkol sa pamilya ni Lucas. Pinalabas na lamang na magnanakaw ang mga ito at nahuli sila Fidel. Idinagdag din itong nanlaban si Lucas. Ipinagtanggol lamang ng binata ang sarili dahil baka mapatay siya nito. Dahil sa mga kaganapan, sinabihan ni Mang Jaime na umuwi na muna sa kanilang bayan upang magpalamig. Ang buong akala ni Fidel, doon na matatapos ang gulo. Hindi niya akalaing susundan siya ng pamilya ni Lucas. Isang hapon, habang nakikipag-usap sa mga pinsan, napansin nito ang isang matandang lalaki na naglalako sa labas ng bakuran. Panay ang tingin nito sa kanila. Kaya natanong ni Fidel sa mga pinsan kung kilala nila ang matanda. Uy pinsan, kilala niyo ba yung matandang yon? Ngayon ko lang siya nakita dito eh. Tanong ni Fidel. Hindi insan. Ngayon ko nga lang din nakita yung matandang yan eh. Tugon ng pinsan na nagngangalang Bugoy.
Hindi na lang ito pinansin pa at nagpatuloy sa pag-uusap. Ngunit biglang lumabas ang ama. Inutusan niyang pumasok ng bahay ang magpipinsan. Pumasok kayo sa loob ng bahay. May nararamdaman akong masamang presensya sa paligid. Wika ni Mang Armin habang nakatitig sa matandang naglalakad sa labas. Nakatingin din ito sa kanya. Tila may kung anong binubulong sa hangin. Nang matapos ay mabilis itong naglakad palayo. Kilala niyo po ba yung matanda, tay? Tanong ni Fidel. Hindi anak. Ngayon ko lang nakita ang matandang yon. Pero hindi siya pangkaraniwan. Mag-iingat ka, Fidel. Mukhang alam ko na kung bakit nandito yan. Tugon ni Mang Armin. Tsaka pa lamang ikwinento ni Fidel ang nangyari. Napailing na lang ang ama sa mga narinig. Sa kabila ng katotohanang nakapatay ang anak, alam ng matandang ginawa lang ni Fidel ang nararapat. Ang inaalala ko po yung amo ko sa Mabinay. Baka siya po yung balikan eh. Wika ni Fidel. Huwag kang mag-alala. Hindi nila gagalawin ang amo mo. Ikaw ang punterya ng mga kalaban mo. Ngayon, kung talagang nag-aalala ka, bumalik ka sa Mabinay at isama mo ang kuya mo. Tugon ni Mang Armin. Ganun nga ang nangyari. Nagpa siya itong bumalik na Mabinay at doon tapusin ang nasimulang laban. Dali-dali nagayos ng mga gamit si Fidel. Bago umalis, sinundo nito ang nakakatandang kapatid. Noong una ay hindi pa sana ito papayag. Ngunit nang ipaliwanag ni Fidel ang nangyari, hindi na ito nagsalita pa. Pasensya na kuya ko, itadamay pa kita sa gulo ko ah. Kailangan ko lang talaga ng tulong mo eh. Alam ko sa ating magkakapatid, ikaw ang mas may karanasan pagdating sa mga aswang eh. Wika ni Fidel. Walang problema. Ang importante matapos ang gulong ito. Hindi lang naman to para sa'yo tol eh. Para to sa ikabubuti ng lahat ng gagawin natin. Tugon ni Kuya Felix. Pagkarating sa Mabinay, kaagad silang tumuloy sa tahanan ni Mang Jaime. Nakahinga ng maluwag si Fidel na makitang nasa maayos na kalagayan ng amo. Salamat naman po at nasa maayos kayong kalagayan. Siya nga pala, sinundan po nila ako sa amin. Buti na lang po naroon si tatay. Wika ni Fidel. Bakit ka pa bumalik dito? Alam mo bang isang buong angka ng kalaban mo rito? Huwag mo na akong alalahanin. Dahil walang gagalaw sa akin dito. Umuwi na kayo! Tugon ni Mang Jaime. Hindi manong. Nandito po kami para tuluyan silang sugpuin. Ang kasama ko ngayon, ang nakakatanda kong kapatid. Kilala siya sa amin bilang manunugis ng aswang eh. Wika ni Fidel. Ipinakilala nito ang nakakatandang kapatid. Iniikot ni Kuya Felix ang tingin sa paligid. Bawat taong dumadaan, pinagmamasdan niya ang mga ito. Mukhang mahihirapan tayo sa lugar na to, Fidel. Masyadong maraming tao eh.
Wika ni Kuya Felix. Inanyayahan sila ni Mang Jaime na doon manatili. At nang gabi ding yon, pinuntahan nila Fidel ang tirahan ng pamilya ni Lucas. Anong sunod nating hakbang, Fidel? Tanong ni Kuya Felix. Aantayin natin kuya na malaman nilang nandito ako. Sila ang papalapitin natin. Tugon ni Fidel. Kaagad kumilos si Fidel. Sinadya nitong dumaan sa mismong bakuran nila Lucas. Napalingon ng isang lalaki. Nginitian nito ni Fidel at mabilis na tumakbo palayo. Nanatili lang si Kuya Felix sa kanyang kinatatayuan. Kitang-kita nito ang paglabas ng mga tao sa bahay na yon. Narinig pa niyang nag-uusap ang mga ito. Hindi ba yun yung nakapatay kay Lucas? Sundan niya. Dalhin niyo sa akin ang buhayang lentek na yan. Nang makita ni Kuya Felix sa sinundan nila si Fidel, dali-dali din itong umikot papunta sa kabilang bahagi ng baryo, kung saan sila magkikita at isasagawa ang kanilang plano. Lingid sa kaalaman ng pamilya ni Lucas, patibong ang kanilang pupuntahan. Tumayo si Fidel sa gitna ng plaza ng bayan. Saktong walang tao doon. Mainam isagawa ang plano dahil napakalawak ng lugar. Maya-maya pa, nakita nito ang mga kalalakihang paparating. Makikita sa mukha ng mga ito ang galit. Napangiti ang binata dahil ito ang magiging mitsa ng kanilang katapusan. Marahas na sumugod ang mga kalalakihan kay Fidel. Sakto namang paparating na si Kuya Felix bago pa magawang makalapit ng mga kalalakihan. Laking gulat ng mga ito nang magsipagtalsikan sila palayo sa binata. Di kayo makakapasok sa dome ng kapatid ko. Pasensya na. Pero kailangan din namin gawin to para matapos na ang gulo. Wika ni Kuya Felix. Kayo ang nagumpisa ng gulong ito. Kung hindi naging pakialamero ang kasama mo, hindi sana tayo magkakaharap ng ganito. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Pinapangalagaan ko lang po ang trabahong bumubuhay sa akin. At isa pa, mali po ang ginawa ni Lucas sa pagsugod sa amo namin. Kaya ginawa ko lang po ang nararapat. Tugon ni Fidel. Lalong nagalit ang mga kalalakihan. Isa-isang nagpalit ng anyo. Akmang susugod na sana nang bigla namang nagpakita ang isang matanda. Itigil niyo ang kaguluhang ito. Kayo Luciano, kahit kailan hindi niyo ako pinakinggan. Walang kasalanan ng taong ito dahil ang kapatid niyo ang nagsimula ng gulo. Huwag niyong gamitin ang pagkaaswang niyo upang manakit ng iba. Wika ng matanda. Pero tay, kinatay ng lalaking yan ang bunso mong anak. Ano? Tatangan na lang kami at palalampasin ang mga nangyari? Tugon ni Luciano. Oo, nakagawa ng kasalanan ng taong ito. Pero hindi niyo ba naisip na mas malaking kasalanan ang ginawa ng kapatid niyo? Nagbalak siyang magigante. Alam niyong mahigpit nating ipinagbabawal. Aswang tayo. Pero may batas din tayong sinusunod.
Kayo naman binata, maaari bang palampasin na ninyo ang ginawang ito ng aking mga anak? Pangako, hindi na kami manggugulo pa. Muling wika ng matanda. Hanggang sa napagtanto ni Fidel. Ito din yung matandang nakita niya sa tapat ng bakuran nila. Teka, di ba kayo yung nakita ko doon sa harap ng bahay namin? Tanong ng binata. Ipinaliwanag ni Mang Bianong ang dahilan. Ayon dito, sinundan niya si Fidel upang kausapin ng masinsinan at magkapatawaran. Isinumpa nitong hindi na magdudulot ng gulo kailanman ang kanilang angkan. Wala namang pong problema sa akin. Nagkamali din po ako ng akala. Patawarin niyo rin po ako, Manong. Ang akala ko sinundan niyo ako sa amin para magiganti. Tugon ni Fidel. Matapos ang pag-uusap na yon, isa-isang nagsipag-alisa ng mga aswang. Naiwan na lang ang matanda, si Fidel at si Kuya Felix. Salamat sa iyo, binata. Huwag na sanang mag-cruise pa ang ating landas. Kapwa na lang tayo umiwas sa gulo. Wika ng matanda. Hanggang sa tumalikod ito at naglaho sa kadiliman. Nakahinga ng maluwag si Fidel. Hindi niya inaasahang ganon ang magiging tagpo ng pagkikita nila ng pamilya ni Lucas. Dito rin napagtanto ng binatang hindi lahat ng aswang ay masama. Sa kasalukuyan, namumuhay si Fidel sa bayan ng Mabinay. Meron na itong sariling negosyo. Ipinagkaloob sa kanya ito ni Mang Jaime. Sa kabila ng tahimik na pamumuhay, hindi pa din makalimutan ni Fidel ng minsan. Nakipaglaban siya sa mga aswang. Gamit ang tangan, namut siya ng sinukuan.